So, hindi na kita gusto. Magagawa mo bang iwan yung partner mo? Yes. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Kapag gusto ko, gusto ko. Ang sayang naman ng luha ko, iyakan isang tao, hello. So many times na ganun yung ginagawa. Pwede na ba maging dahilan yun? Oo, dapat, kailangan, hello. Okay lang na masaktan sila. Ang mahal-mahal ng luha ko, tapos iyakan, ba't ka magpapalam, isasaktan ka na nga eh. Maligayang pagsubaybay po muli sa ating programa at ngayon ay ipagpapatuloy lamang natin yung ating usapin tungkol sa ghosting, kung ito ba ay katanggap-tanggap, makatwiran, o hindi naman kaya ito'y nakakasama, lalong-lalo na doon sa taong iniwanan. Sa ating previous episode ay nabanggit ko na may mga naihanda akong katanungan para sa ating mga panauhin. Kung hindi nyo pa yung napapanood, make sure na nakafollow at nakasubscribe kayo sa ating mga social media accounts. Okay? Ang una kong tanong ay para kay Miss Sherlyn. Siya ay naniniwala na makatwiran naman na iwan mo ang isang tao na walang paalam. At bilang ikaw ay naniniwala dyan, ano yung mga situation na pwede mong ibigay na halimbawa na katanggap-tanggap o hindi lang basta katanggap-tanggap, kundi para sa'yo, ang best option ay i-ghost ang isang tao? For me, katanggap-tanggap ng mga actions para i-ghost yung isang tao is if that person hindi siya nakikinig doon sa usapan nyo, nakailang confrontation na kayo, but at the end of the day, inuulit mo siya ng inuulit. So for me, yun. So for you, let's say for instance, nasa relationship ka, and then yung partner mo, hindi kinoconsider, yung nararamdaman mo. For you, reasonable na. Yes. Na iwan mo na siya na hindi ka nagpapaalam. So many times na ganun yung ginagawa. Yes. Okay. Yun yung justification para sa'yo. Actually, ang susunod ko sana itatanong sa'yo, paano yung mga relasyon na tumagal na ng maraming buwan o taon o iba dekada pa, di ba? So para sa'yo, yung isang away na malala, pwede nang dahilan yon? Hindi pagkakaunawaan, pwede na ba maging dahilan yon para maghiwalay sila? Okay, so for me, for those na nasa long-term relationship, hindi na siya okay yung basta-basta mo nang iiwan. For me, ghosting kasi na nag-agree ako if in the first place hindi siya sobrang tagal. So sa mga fresh lang no, na mga relationship, doon lang siya katanggap-tanggap. Okay. So next question, kung ikaw ba yung nasa long-term relationship, magagawa mo bang iwan yung partner mo? Nang basta-basta, nang walang paalam? For me, no. You really need to tell that person of ano talaga yung nangyari or ano talaga yung thinking mo towards that person. Kasi I do believe that everyone deserve to know the truth. Everyone deserves to know the truth except those people na nasa bagong relationship. For me, yes. Bakit? Kasi in the first place, yung mga fresh relationship, medyo ano pa yung thinking yan eh. Hindi siya kasing lalim ng kagaya ng mga nasa long-term relationship. So for you, okay lang na masaktan sila? Yes. Bakit? Hindi ibig sabihin na nasaktan ka, it's because may mali sa'yo. Nasaktan ka, it is because you need to learn something from dun sa sakit na pinaranas sa'yo. Okay, sige. Pwede mo ba i-confirm sa episode na to ngayon kung meron ka nang nag-ghost na tao? No, wala pa. Nag-ghost ka na ba? Hindi pa. So, wala ka pang experience when it comes to Yes. ghosting. Okay, may mga personal questions pa ako sa'yo later. But for now, move on tayo kay Mr. Warren. Diretsong tanong ka agad, naranasan mo bang maiwan ng isang tao Yes. na walang paalam? Yes. Okay, sige. Dadako tayo sa mga personal questions. Pero ngayon, mga hypothetical questions muna tayo. Bilang ikaw ay hindi sang-ayon na makatwiran yung ghosting, papaano yung mga taong nanggaling sa abusive na relationship? So for instance, itong taong to, na kapag sinabi mo sa kanya na gusto mo makipaghiwalay, sasaktan ka niya, pwedeng physically, pwedeng emotionally, whatsoever. Ano yung pwede nilang gawin para makatakas sila sa ganong klaseng relationship na hindi nila iniiwan na walang paalam yung taong yun? Of course, kung may paalam. I-ghost mo na lang siya. Ba't ka magpapalam? Isasaktan ka na nga, ipapaalam mo pa. So doon pa lang, lalaylo ka na. Di ba? For example, magkasama na kayo sa isang bahay. Kasi live-in partner kayo, sinasaktan ka na, hindi mo na kayong ginagawa niya. So ang gagawin mo doon is,
Of course, pag umalis siya, pupunta sa trabaho niya, ikaw, dandahan ka alis na walang paalam. Go somewhere na walang nakakalam, even your parents. Kasi you want it to be healed eh. Gusto mo mag-heal. So, of course, na walang nakakaalam, punta ka pa saan mo gustong pumunta na ikaw lang mismo sa sarili mo nakakaalam. So, doon pa lang mag-heal ka na eh. Baga, nakatakas ka na doon sa mundong parang iniipit ka, parang sinasakal ka sa ganung sitwasyon. So, ayun. So for you, sa mga ganong situations, yung mga taong nasa abusive na relationship, para sa'yo, makatwiran na i-ghost nila. Oo, dapat kailangan. Look. Ano, hindi ka naman tawag nito. Ano ba tawag sa Tagalog nito? Parang pusong bato, tama ba doon? Yun, yung parang martyr. Hello, magpaka-martyr ka sa isang tao lang, alam mo, sinasaktan ka na. Kaya sabihin natin, mahal na mahal kita, sinasaktan ka. Ang pagmamahal, hindi sinasaktan. Sabihin, normal lang masaktan, pero no. Pag may physical abuse na, ibang pagmamahal na yun. So, para wala namang iwanan mo siya, na kahit walang paalam, go, laban. Okay. So base dun sa sinabi mo, parang sinasabi mo na meron din namang exception na katanggap-tanggap or ma-justify yung pang-iiwan ng walang paalam. Tama? May katanggap-tanggap na, oo eh. Okay. So bukod dun sa sitwasyon na binigay ko kanina, ano pa yung mga situation na pwedeng i-consider o kailan nagiging katanggap-tanggap yung ghosting? Pag alam mo yun na nga, gaya na sabi mo, abusive. Katanggap-tanggap talaga yun. Tapos, yung pag-cheat ng isang tao. Di ba? For example, yun tayo, no? Tapos, nahuli kita. Although hindi pa rin talaga tayo, assuming that you're going to stay with someone you love, then you find out that nakipag-date ka pala. Tapos, kinon-conclude ko na, ay, parang jowa niya to. So ako, mag-set back na ako, parang, hello, why should I insist myself to someone who doesn't like me? Parang ganun na lang. So, gugos na kita. Bahala ka dyan magmukmuk sa buhay mo, magpakamatay kung gusto mo. Char. Namilit. So yung mga ganun situation, kumbaga obviously, di ba? Hindi na Obvious na yun, hindi mo kailangan magtanong. no explanations required na, di ba? Pero yung mga innocent situation na hindi mo alam, out of nowhere, bigla kang iniwanan, yung kahapon lang, masaya kayo, okay kayo, tapos bukas hindi ka na chinachat, hindi ka na kinakausap. Sa tingin mo, may kasalanan ba yung taong iniwanan? Wala. Kasi kung may kasalanan ka mo, ikaw alam sa sarili mo na tawag nito na may kasalanan ka magkikainiwan. Pero kung wala ka naman nagawang kasalanan, of course, magtatanong ka talaga bakit. Di ba? So sa mga ganun situation, yung taong na-ghost, sa tingin mo, may magagawa pa siya para bumalik yung taong nang iwan sa kanya? Pag na-confirm kung ano yung nagiging rason. For example, I claim na I'm so sorry, nagawa ko yung ginos kita kasi may nakita ko na parang meron kang attitude na kailangan mong i-improve. Of course, pag-usapan yun. Ginawa ko yun para ma-realize mo na makapag-reflect ka. Ayun nga, makapag-reflect ka yung anong klaseng tao ka. Baka, ayun, pinipilit mo lang kasamahan ako dahil wala kang choice, ganun. Ikaw, bilang ikaw ay naka-experience na rin ng ghosting, may re-recommend mo ba sa mga viewers natin, lalo na yung mga nakaranas din ng ghosting, na maghabol o magmakaawa para balikan sila ng taong nang iwan sa? Pag mahal mo sa tao, there's nothing wrong na magmahal. Kung nagmahalan talaga kayo ng totoo, may mga ganong instances na pag mahal mo isang tao na balikan mo ako, ano bang kasalanan ko, kung pwede pag-usapan na lang natin. Mahal na mahal mo siya eh. Kasi ikaw yung nagmahal. Pag binigay mo sa kanya yung pagmamahal na deserve niya. Tapos ngayon, sinayang niya. Tapos ikaw gustong-gusto mo siya. Pumapasok yung pagiging martyr, pero wala namang masama doon pagiging, basta mahal mo isang tao. Kasi yung pinapakita mo sa kanya, totoong pagmamahal talaga eh. 'Di ba? So, ginos ka lang niya kasi siguro din, tinry niya mo ng isa, ibabalance niya muna, try ko gusto. Tapos may nakilala sa isa, 'di ba? So, check niya kung aling matimbang. Pero ikaw hindi mo matanggap eh. Hindi mo matanggap. Kaya lumalaban ka pa din. Na balikan mo ako, mahalin mo ako. Ganun. So para sa'yo, makakatulong yun para magkabalikan sila? Pag-usapan nila, yes. Nakakatulong talaga yun. Yung ghosting. Na magmakaawa siya? Magmamakaawa siya.
Kasi wala naman masamang mamakawa kung mahal mo na mahal mo isang tao eh. Unless kung ang pagmamahal mo ko sa kanya eh, hindi totoo. Kung ang kailangan mo sa kanya, pera lang talaga. O isa po, mapera siya. O minahal mo siya dahil sa pera siya. Kaya nagmamakawa ka, balikan mo ako. Wala na ako support. Ganon. Parang ganon. Pero kung intention mo talaga is pagmamahal, regardless kung meron man siya o wala, Okay yun lang. yun. Okay lang na maghabol or magmakawa. Oo, okay lang. Okay. Ako naghabol ako eh. Pero hanggang kailan yun? Kasi what if sa kabila ng pagmamakaawa mo, ganun pa rin? Pag hindi niya na kaya, hiluwag na. Pag hindi na talaga kaya, bigyan mo na rin ng kwan yun. Pag hindi na talaga, kasi bigyan mo ng, ang gawin mo lang doon is bigyan mo ng time frame. Time frame, ibig sabihin, pag ito hindi talaga kayang madala sa pagmamakawa dahil mahal na mahal mo siya. So, reflect yourself. Parang lumalabas na naging kawawa ka na, nagmamakawa ka na sa sarili mo, ganun. So, respetuhin mo rin sa sarili mo na know your worth, di ba? Pag ayaw niya na, okay, hello, di ka lang nagsasubuhay. At least ako, iniwan man kita, at least pure yung pagmamahal ko sa iyo. Ganun, kung ilang beses natin i-try na makipagbalikan, pero ikaw ayaw mo rin talaga, so wala na akong magagawa. Pero ako, minahal kita ng totoo. Walang labis, walang kulang. So, kung kulang man yung pagmamahal ko sa iyo, kung di mo man nakitaan ng ganun, wala na akong magagawa dun. Okay. Sige, mamaya tatanungin kita tungkol sa personal experience mo, no? Okay. Pero ngayon, may tanong ako sa inyong dalawa. Actually, dapat para sa iyo lang itong tanong na to, pero dahil ikaw hindi mo pa naman naranasan na mang-iwan o maiwanan ng walang paalam, ngayon, sa tingin ninyong dalawa, yung mga taong nang-gugos, yung mga taong nang-iiwan, sa tingin mo ba pinagplanuhan nila kung paano kanila iiwan, kung kailan kanila i-ghost, o bigla na lang yung nagising na lang sila, tapos ayaw kanilang kausap? O ikaw, bilang ikaw ay hindi naniniwala. For me, yes. Kasi before pa nila gawin yan, I believe na naisip na nila yan eh. If yung tao bang to, naiiwan ko, mental incapacity, kakayanin niya ba? Or when is the best time to do this? Parang yung ganun. For me. Pinagplanuhan niya yun. So, sa tingin mo, paano yung mga naging stages nun? Yung transition from having irregular and siguro healthy conversation into complete radio silence na hindi ka na talaga kinausap at all. Most of the time, yung mga nakikita at nababasa ko, and of course, yung mga napapanood ko, yung mga naglalaylo sila sa conversation, tapos lagi nila sinasabi na busy sila. Gradually. Yes, yung mga ganun. How about, dahil ikaw meron kang kaalaman, sa ating lahat, ikaw yung may kaalaman pagdating sa psychology, sa tingin mo, paano yung nagiging transition sa isip ng ghoster? Siguro for me, if titignan natin siya psychologically, but again, disclaimer, I'm not a licensed psychometrician, or psychiatrist. But for me, as a psych major, there are instances po talaga na magkakaroon ng ganong part sa kanila. Kasi from simula pagkabata natin, merong part na na-trauma tayo. What if nung bata pala siya, meron siyang ganong karanasan? What if sa parents niya, kaya naging broken yung family nila kasi siguro iniwan sila, nakita niya doon. What if ganon yung ginawa niya o ginaya niya growing up? Okay. Ikaw naman, dahil ikaw ay naka-experience talaga first-hand ng ghosting, syempre nung naranasan mo yun, meron kang mga naging assumption. Diba? So ano yung inisip mo, naging thought process ng tao nang iwan sa'yo? Napaisip ko lang kung bakit. Yun ang question ko, bakit? Ano bang nagawa ko? Mali ba ako? Hindi ko mag-gets. Kasi for the 11 years, okay kami. Tapos, pag umaga, parang hindi siya nagpaparamdam. Pero nalaman ko pala doon, during kami, may kausap na pala siya. Yun, may kausap na pala siya. Parang ibig sabihin, pag nakipag-iwalay siya, may backup siya. Pag ginawa kang may backup siya na hindi siya magsasuffer, ganun. Ganun. Kaya siyempre mapapatanong kang bakit? Ang saya-saya natin, okay naman tayo, wala naman problema. Pero all of a sudden, para ka ng bulang na nawala. Diba? Sana namatay ka na lang. Char. Okay, so may follow-up question ako dyan, although wala sa atin ang makakasagot, no? Pero dahil ikaw ay psych major, dun sa experience niya, na-discover niya na may kinakausap ng iba, yung nang-go sa kanya. Kasi nag-chat sa akin yun eh. Yung Kausap. Nag-chat sa akin. Ano pangalan? Ha? Trans.
Sabi niya, hi, pwede ba hiwalayan mo na si Kwan? Papangalanan ko ba? Pwede naman, pero ikakat Si ex ko na lang. Oh. Hiwalayan mo na si ex mo. Sabi ko, kasi 5 years na kami. Ako, 5 years? 11 years na kami. Ibig sabihin, during the process, sila. Tapos, pagkatapos niya kausapin, siya naman ulit. Sorry, medyo di ko nasundan. Gano'n na sila katagal? 5 years sila. While we are until... Kung 5 years sila, ibig sabihin, nung nag 5 years kami, 6. magwa 1 year sila. Di ba? Kasi is 11 years eh. Di ba? Ganon, sabi ko. Ibig sabihin, nagiging backup dancer ako. Hindi, ganun. nauna kayo, di ba? Una ako. Nauna ka. So, sa tingin nyo, no, although medyo hindi kasi natin ito mako-confirm kasi ang makakaalam nun yung ex mo, no? Sa tingin mo, or sa tingin mo rin doon sa situation niya, nung nagkaroon ng iba yung ex niya, doon ba nagsa-start yung transition na gusto niya nang makipaghiwalay, kaya naghanap siya ng iba? Or nakahanap siya ng iba, kaya sila naghiwalay? Medyo medyo tricky kasi yung ganung situation eh. So, ikaw, sa tingin mo, ano yung mga naging stages nun, naging phases ng relationship nila? Sa tingin ko, meron siyang bagay na hindi siya nasasatisfy na nakukuha niya dito kay Sir Warren. For me, baka merong mga bagay na gusto siyang makuha, pero at the same time, hindi kayang ibigay ni Sir Warren. So from that, pero at the same time, hindi niya kayang iwan si Sir Warren. So from that, maghanap siya ng ibang tao na pwedeng makapag-suffice or satisfy nung needs niya na yon, kung ano man yung kailangan niya. But at the same time, mahal niya si Sir Warren. Medyo tricky yung phrase na sinabi mo, although hindi siya related sa sa topic natin. Pero bakit nga ba ganun? Sa viewers natin, baka alam niyo yung sagot, comment niyo, no? Bakit kaya may mga tao na hahanap ng third party? Di ba? Pero hindi pa rin nila maiwan yung partner nila. Ano kaya yung reason? Kasi kung ang argument mo, meron siyang nabibigay na hindi nabibigay ng original partner. Ngayon, kung nabibigay niya na yun, ba't hindi mo pa iwan yung taong, yung original mong partner? Kasi what if meron din yung partner na yun niya na yung bago na hindi rin nabibigay naman ni Sir Warren. Parang Vice outsourcing. versa. No? Parang- Outsourcing na lang. Outsourcing nga. Kasi Okay. Since ghosting nga yung topic natin, tapos na-mention mo kanina na nire-recommend mo at naniniwala ka na makakatulong kung magmamakaawa ka pa kahit hindi ka na pinapansin. No? Sa tingin nyo, ano yung nararamdaman ng taong ng ghost every time na nakaka-receive sila nung messages mo? Pagmamakawa, Mm-mm. magigilty siya. Siyempre, ikaw mo naman, nagmakawa isang tao, apakawala mo namang na puso pag hindi mo siya entertaining pa. Kaya sabihin mo na lang, sorry. Ganun, nangyari na eh. So, hindi na kita gusto. Ganon. At least, somehow, galing sa kanya, may confirmation na, okay, stop it. Doon pa lang, kaya man nang stop eh. So, feeling mo nagigilty yung taong... Oo, magigilty talaga siya. Every time na nagmamakawa yung taong iniwan. Ngayon, yung guilt feeling na yun, sa tingin mo ba makakatulong yun para kausapin siya ulit ng taong nang iwan? O hindi kaya mas lalo siyang pinapalayo? Dahil negative yung feeling na nararamdaman niya. Kumbaga, itong taong to ginigil trip ako eh. So, lalo kitang hindi Sa kanya na yun. Kung yun yung feeling niya, kung ganun yung feeling, hindi mo mababago yun. Pero ikaw kasi nagmakawa ka dahil mahal mo siya eh. Pero kung iniisip niya, guilt trip niya lang, gawain niya talaga yun. Siguro, doon talaga gawain niya talaga siguro yun. Di ba? So, expert siya sa mga ganon. Siguro, ay, okay lang sa akin yung ganon. Parang kapag naging expert siya sa mga ganong bagay. Parang nag-guilt trip to, kaya okay lang. Kaya, ayun. Ikaw, Miss Sherlyn, bilang ikaw ay nakapag-aaral ng psychology, sa tingin mo ba posible yun? Especially sa mga nanggaling sa mga long-term relationship na all of a sudden, mata-turn off mo yung nararamdaman mo na wala na akong pakialam dito sa taong to. O sa tingin mo ba, despite the idea na ginost mo yung taong to, nababagabag ka pa rin ang konsensya mo doon sa ginawa mong pang-iwan sa kanya? I believe, yes, nababagabag pa rin. Pero at the same time kasi a lot of people based na rin sa mga nababasa or nakikita, most of the time, a lot of people, ini-ignore nila yung ganong feeling. Kasi para lang ma-justify din yung feeling nila. Kasi ganun eh, parang ganun palagi eh, na in order for me to justify my feeling, parang most of the time, hindi mo vina-validate yung feeling ng isang tao. But
if we think it psychologically, hindi siya valid na i-invalidate mo yung feeling ng isang tao. Okay. So itong conversation natin, nagre-revolve na siya doon sa idea ng guilt. Di ba? Ngayon, yung guilt, sa tingin mo, ito ba yung maganda ba tong instrument to bring the person back? Or lagay natin yung situation, yung sarili mo sa situation na ikaw yung nang ghost. Sa tingin mo yung guilt feeling, will it bring you back dun sa taong iniwan mo? Or ipupush ka lang niya more away dun sa taong iniwan mo? Kasi nga, guilt feeling yun eh. So every time na nakikita mo tong taong to, lalo ka nag-guilty. So, mas maganda gawin, lalo ko na lang siya hindi kausapin, lumayo na lang ako para hindi ko maramdaman yung guilt na yun. So, ano sa tingin mo doon? Sa tingin ko, yes, magkakaroon siya ng way, yung guilt na yun, for me, para kausapin ulit yung isa tao. Kasi yung, for example, yung kung nag-work ng maayos yung ego tsaka super ego mo, talagang magkakaroon sila ng contradict. Pero, hindi pa pwede na lahat yung sundin mo. So, big sabihin, meron doon part sa'yo na yung guilt na yun talaga yung, or sabihin natin, pasukan natin ng konsensya na yun. So, may time talaga na makakonsensya ka na. Kakausapin ko to tao to kasi parang kaya siya. Okay. Now, let's assume, sorry puro assumption lang ang pwede natin gawin kasi wala ka experience, no? So, let's assume na ang reason kung bakit ginost yung isang tao dahil wala na siyang nararamdaman. Wala na siyang nararamdaman dun sa taong to. Now, balikan natin yung guilt. So, ang gagawin nitong taong iniwan, ipaparamdam niya dun sa taong nang iwan sa kanya kung gaano siya nasasaktan. That will lead that person to feeling guilt. No? Now, kung sabi mo na yung guilt feeling na yon matitrigger, mapoprovoke itong taong nang iwan, nakausapin yung taong iniwan niya, but still, maibabalik ba nun, nung guilt feeling, yung pagmamahal? Now, once na naramdaman niya doon sa taong yun. For me, 50-50. Kasi may time na minsan gusto mo lang siya kausapin for closure. Pero hindi na siya nakakaramdam talaga ng love. Pero meron naman na gusto niya kausapin kasi na-realize niya na mali yung ginawa niya. So, at the same time, yun po, namahal niya talaga yung tao. Sa tingin mo, yung taong ng ghost, sa tingin mo may mga pagkakataon na natutokso pa rin siya na mag-reply kaya ako, balikan ko kaya siya, yung taong iniwan niya? Or sa tingin nyo ba yung mga taong nang ghost, nakaramdam din kaya sila ng pagka-miss sa taong ginost nila? Of course, yes. Lalo kapag meron kayong deep connection. Meron kayong dalawang deep connection, emotionally or mentally, di ba? Hindi ganun kadaling mag-move on. Marami nagsasabi niyan. Hindi ganun kadaling mag-move on. And syempre, meron talagang instances na mamimiss mo yung tao, na talagang mismo ikaw na yung mag-ano na i-text ko kaya siya, reply ko kaya siya, ganun. So for me. So naniniwala ka na nakaramdam din ng, kahit yung mga taong notorious sa pang-ghost, nakaramdam din sila ng ganun. If that's the case, sa tingin mo, paano nila napaninindigan yung pang-iiwan nila? Kasi kung namimiss din pala nila yung taong ghost sila, ba't hindi nila binabalikan yung taong ghost sila? And another question is, ganun lang ba kadali para sa kanila yung pag-move on dahil nga sila yung ng ghost? O sa tingin mo na-experience din nila yung iba't ibang phases ng pag-grieve? So for that naman po, sa tingin ko, yung ganong bagay na nakakaramdam sila ng pagka-miss or talaga nare-realize sila mahal nila yung sa tao, but at the same time, hindi sila gumagawa ng move para ma-bring back yung kung ano mang relationship na meron sila. It is because hindi lahat ng bagay na namimiss mo or gusto mong gawin is talagang magagawa mo siya. For example, sa dream mo, love na love mo siyang gawin, namimiss mo siya, pero at the same time, hindi na pwede. Yung ganon. Kasi hindi lahat ng bagay talagang pwede siyang mangyaring ganon. Na kapag gusto ko. At may kasabihan nga tayo na kapag hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo ulit or makukuha mo. So, yun for me po. Ito, tanong ko sa inyong dalawa. Sa tingin nyo, sino yung mas madaling makaka-move on? Yung taong nang iwan o yung taong iniwanan? Kayo viewers, let us know kung ano yung opinion nyo. For me, both.
mahirap mag-move on both. Hindi porket ikaw yung nang iwan, hindi ka nasasaktan eh. At in the first place, ikaw na yung unang nasaktan. Parang sa breakup lang siya. Bago pa sabihin nung, for example, ni Sir Warren sa akin na break na kami. First of all, nasaktan na siya. Kasi naisip niya na yun eh. Kasi how can I let go yung mga bagay na pinagsamahan namin? Sa isang word lang na salita, let's break. Parang ganun siya, di ba? So, yun. Parang hindi porket nang iwan, hindi mabilis maka-move on. At hindi rin, lalo na yung sa mga, di ba, naiwanan. So for me, both sila. Sino yung mas madaling mag-move on? Yung taong iniwanan o yung taong nang iwan? Yung iniwanan. Kasi tapos na eh. Sabihin ko sabihin nating move on, madaling sabihin pero mahirap gawin. Totoo naman yun. Pero kasi kung para ma-heal ka, kailangan mo mag-move on eh. Kasi kung hindi ka mag-move on, paano ka mag-grow? 'Di ba? Paano mo mapalagaan ang sarili mo? Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka marunong mag-move on. So nasaktan ka, enough na yung nasaktan ka doon. Of course, na-realize niya na. Of course, ikaw na-realize mo din. So, of course, you have to move on. Kasi, 'di ba, tomorrow is another day. Ganun yun. Umagang kay ganda, 'di ba? Okay, move on ka na. O go, yes, sabihin natin hindi naman agad-agad yun. Kasi, from time to time, mapipil mo naman parang bagong ikaw, di ba? Gano'n na, baga, nawala na yung... Actually, kung ikaw kasi unang mag-move on na ikaw yung iniwanan, kasi you're free eh. Ang hindi naman makakatulog doon, yung nang iwan talaga eh. Kung ikaw yung iniwanan, siyempre sabi mo, okay, iniwanan ako, siguro may bago na siya. O mapapaisip ka, pero kailangan mo pa rin tanggapin. Pag hindi mo kayang tanggapin, doon ka mahirapan. Pero pag tinanggap mo siya at magbubun ka dandahan, makilala mo ng sarili mo. So, ayun, magiging better, strong person ka talaga doon. Ako nakamove on kasi ako eh. After 11 years na kami, tapos iniwan ako na walang kwan. Nagtatanong pa yung sarili ko. Tapos, isang araw, ang ginawa ko lang kasi, nagising na lang ako na, ang sayang naman ng luha ko, iyakan isang tao, hello. Ang mahal-mahal ng luha ko, tapos iyakan. Although kasi, nagbubun ako agad, ang hirap. Ang hirap sa umpisa. Pero, kasi, ulit-ulitin mo siyang mapapatanong talaga sa isip mo eh. So, pag hindi ka talaga mamubun, malalason na lang utak mo yung paulit-ulit na senaryo. You always question your worth. So, pag namubun ka na, pag nakapamubun ka na, ayan, mapipil mo talaga na nagbagong tao ka na. So, pag may dumadating na mga tao, parang nakakompose na yung sarili mo na ay, kailangan ko i-compose yung sarili ko na wag mo na basta-basta ma-fall. Ganon kasi naranasan ko na yung magos, naranasan ko na masaktan. So, from that, parang naging matatag ka na. So, ayun. Yung ghosting kasi, ang difference kasi ng ghosting sa ordinary na breakup is actually may isa lang na missing na element, and that is closure. Tama? Kasi kung may closure yan, hindi na ghosting yan. Diba? Breakup na yan. Diba? Kung hindi mo matanggap, hindi na ghosting yan. Diba? Kasi may mga naririnig akong stories na ginost daw sila. Pero ang totoo naman pala, sinabi na ng tao, no, na hindi niya na gustong ipagpatuloy yung relationship. Ngayon, itong taong to, habol ng habol, hindi na nire-replyan. Ngayon, inakasahan niya itong taong to na ginaghost siya. So, ikaw Closure na yun. Kasi may closure na yun. Di ba? Hindi na siya ghosting. May understanding na. Okay. Now, itong closure, gaano to ka-importante, lalong-lalo na doon sa taong iniwanan? If, for example, ikaw, ginost ka, sobrang hirap nito para sa'yo. Kasi ang daming mong what-ifs. Ang daming what-ifs, ang daming whys, ang daming bakit nangyari yun. Kasi off-guard ka eh. Kasi yung taong nang ghost, base nga doon sa sinabi mo, na pinagplanuhan nila yan. Hindi naman sila nagising na all of a sudden, di ko nakakausapin ng taong to. Hindi. Kumbaga, doon sa taong, sabi mo nga, pareho naman silang nahirapang nag-move on, I think, ang disadvantage lang nung taong iniwanan, off-guard siya. Kumbaga, bago pa man nangyari yung breakup or yung ghosting, itong taong nagpaplano ng mang-ghost, baka nagsisimula na siyang mag-move on. Samantalang yung taong iniwan, kumbaga bago siya mag-move on, nasa shock pa siya na state eh. Di ba? Nangingi pa ng closure yun. Okay. Ngayon, itong closure, kung nangyari to, sa tingin mo, gaano kalaking tulong yon dun sa taong iniiwanan? Sobra. Like, Kasi sobrang laking tulong yun. At least ikaw, somehow, alam mo yung kung bakit
niya ginawa yun. Nakitaan niya na, for example, hindi kayo para sa isa't isa talaga, yung may mga bagay na hindi kayo magkasundo, opposite kayo, yung gusto niya, hindi mo rin trip, ganun. So, hindi talaga kayo magkasundo. So, napag-usapan nyo na lang na, so, hanggang dito na lang siguro tayo. So, at least may closure. Na at least kung makipaghiwalay naman siya, at least tanggap mo na. Kaysa igugos ko na lang basta-basta. Ikaw, para sa'yo, gaano naman kalaking tulong dun sa taong nang iwan na nakapagbigay siya ng malinaw na paliwanag dun sa taong niwanan niya? For me, malaking tulong siya. Kasi syempre, ikaw yung ikaw yung mangiiwan. So, para hindi ka, kasi most of the time, nasasabihan ka red flag. 'Di ba? Sinasabi nila red flag kasi nga nang iwan na hindi nagpapaalam. Pero if you na yung taong mangiiwan and then or magkakaroon kayo ng closure, ikaw yung mangiiwan, malaking bagay siya para hindi maging bad yung image mo towards other people. Kasi syempre, hindi pa pwede na hindi, for example, Sir Warren yung nag-ghost, or nag-ghost talaga si Sir Warren, may kwento niya sa ibang tao na hindi ganitong tao yung nang iwan sa akin, na sabi niya naman kung ano yung reason. Parang gano'n. Okay. Now, sige, dito pa rin tayo, mag-focus pa rin tayo dito sa idea ng closure. Meron bang ideal na setup? Una, yun ang tanong ko, mayroon ba ideal na setup para sa pagkakaroon ng closure? Pangalawa, meron ba kayong like criteria ng acceptable na reason? Kasi what if, for example, yung ex mo, nagpaalam siya sa'yo, tapusin na natin tong relationship na to kasi hindi na kita mahal. Yun lang. Wala na siyang paliwanag kung bakit, wala na siyang sinabi kung may nagawa ka bang mali. Basta ang premise lang niya, or ang statement lang niya, hindi na kita mahal. Una, ano yung perfect setup and ano yung criteria ninyo ng acceptable na reason? Okay sa akin, nung sinabi niya hindi niya na ako mahal, so of course, una doon mapapaisip talaga kung bakit hindi, di ba? So, papatanong ako kung bakit hindi. Ano yung rason? Pero ang rason talaga, hindi niya talaga ako mahal. Diba? Yun yung maging criteria. Yun yung criteria, papaisip ka na, bakit? Anong nagawa ko? Yun na ba yun? Basta-basta niya na lang sabihin. Ganun. Yun yung magiging tanong mo kung sinabi niya yun. Oo. Hindi ba't yun din ang magiging tanong mo kung ginost ka niya? Kung ginos niya ako? Oo. Oo. So ano pa yung naging tulong ng closure? Ayun ko, yung tinabi niya na, tawag nito, yung sinabi niya na hindi niya na ako mahal, tapos ang dami niyang sinasabi, okay, hindi tayo pa sa isa. Ayan. Ayun. Ayun naman, pag sinabi na sa akin talaga na ito yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa'yo, so I think it's best for us to, makipaghiwalay na. Kasi kung hindi tayo kung ipagpatuloy natin, tayo din mahirapan. So, from then, mapaisip ko na talaga. Tapos makapag-reflect ka din sa sarili mo din. So for you, mahalaga yung reason kung bakit. Pero naniniwala, kayong dalawa, para sa inyong dalawa itong tanong to, naniniwala ba kayo na pwedeng mawala ng pagmamahal yung tao sa isang tao nang walang dahilan? For me, Na no. fall out of love? For me, no. No. 50-50. Na mawala ng pagmamahal. Out of nowhere, na-realize mo, or hindi man siguro out of nowhere, pero gradually. Para nawala na yung pagmamahal mo sa isang Nawala yung tao. pagmamahal, or sabihin natin nagsawa. So, merong ganun. Nagsasawa ka Ganun talaga. na, ay, parang hindi ko na siya mahal. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, ma-realize mo din eh. Kahit ako minsan, lalo sa present ko ngayon, minsan nawawala na ako ng, alam mo yun? Nawawala na ako ng taste. Ganun. Parang mas gustuin mo na lang na mapag-isa, na baga mag-enjoy, ganun, sarili mo lang. Parang ganun. Parang minsan nawawala na yung pagmamahal. Parang wala na pagmamahal. Kasi pag itutuloy mo pa, tapos wala ng love, walang connection, wala. Hindi talaga pag nawala yung spark. Kasi pag nagmamahal lang kayo, kailangan may spark. Then ikaw out of nowhere, parang nawala ka ng gana. Parang di mo rin alam kung bakit. Nangyayari yun. Tapos napatanong ka na lang talaga na, kaya pa ba? Ganon.
Tapos kakausapin mo yung tao, ganun. Yung partner mo na alam mo, from previous day, nafe-feel ko na hindi na kita mahal. Sana wag, parang ganun. Okay. Nawawala. Sana Actually, yes, ginagawa ko yan. Oo, totoo. Walang halong biro. Even today, yung kan ko, sabi ko, nawawala, na out of love ako minsan. Parang, dahil siguro, yung pabalik-balik ng kwan mo, na yung sitwasyon na nangyari sa'yo, yung trauma na nga, gabi mo na bumalik lang yung nangyari sa'yo sa ex mo. Tapos, iniisip mo, paano kaya pag nangyari to sa akin? Parang nawala. Kasi nga, bumalik siya. Doon sa kwan mo, sa yung nakaraan mo, bumalik sa na-realize mo parang mamaya, ako na naman to, kawawa na, ako na magiging kawawa. Tapos, out of sudden, parang na out of love ka na sa present mo ngayon. Parang, nag-gets nyo? Yeah, for me din, yes po. Kasi for me, sa perspective ko naman, minsan nagiging routine na lang na ganito yung gagawin mo, good morning, ganito, ganyan. Minsan nakasanayan na lang din, pero wala na talaga siyang love. Minsan Pero wala sanay nang ka na spark. lang. Sanay ka na lang. So, on that note, does it just justify ghosting? Nagsawa ka na, kaya mag-ghost. For me, Hindi naman siya tinawag na ghosting. Hindi mo naman siya Hindi, iniwan. what I mean is, kung nagsawa ka na, pwede mo na bang i-ghost yung tao? No. Pwede mo pa rin sabihin sa tao Sabihin mo. na hindi ko na nafe-feel yung love. Oo. Sadyang, Kasi pwede mo naman siya routine na lang i-confront. yung ginagawa natin. Pero ikaw, bilang taong nagsawa na, hypothetically, no? Nagsawa na, do you understand na mag-iiwan to ng confusion doon sa taong iiwan mo? Kahit pa sabihin mo sa kanya na yun yung naramdaman mo. And you're being honest. Wala kang tinatago. Nagsawa ka lang talaga. Naiintindihan mo ba na mako-confuse siya? Kasi baka siya, mahal ka pa rin niya. Tapos ikaw, nagsawa ka na. Yes. Yes, of course. Yeah. Yes, kasi thinking niya, baka akala ko mahal niya ako all the time na ng pagsasama namin. Pero hindi niya sinasabi na Na-out of love nakasanayan niya na lang pala. Okay. So kung ang situation, nagsawa ka, inamin mo na nagsawa ka, yun yung ano natin ha, yun yung mga facts natin. Nagsawa ka, inamin mo na nagsawa ka, is that an enough closure? For me, yes, at the same time. Kasi meron talagang tao na kung ano yung sinabi, yun na yun. Yep. Tama yun. Hindi na nila O, para yun na yung Meron kasi magiging ibang tao closure mo na sa ayaw kanya. na nila ng maraming drama. True. Parang ganun. Ayun na maraming drama. Now, ano yung difference nung sakit nun kung iiwan mo lang siya out of nowhere? Kasi, to be honest, i-ghost mo siya or sabihin mong nagsawa ka, pareho lang naman mag-iiwan ng confusion yun eh. So for that, at least yung taong nagsabi, compared dun sa hindi sinabi, at least yung taong dun sa nasabihan, alam niya yung reason. Hindi man ganun kalalim, pero at least alam niya yung reason. Pero compared dito sa taong iniwan lang ng basta-basta, Yes. hindi niya alam yung reason. Mas masakit Mas yun. masakit, Tama yes. yun. So, kumbaga, mas maganda ng sa'yo nang galing na nagsawa ka na kaysa i-assume niya na nagsawa ka. So, last question about closure. Ano? Kasi dito kasi nagre-revolve yung ghosting. Eh. Ito kasi yung missing element, di ba? Sa ghosting. Now, assuming na, for example, ikaw kasi nag-ghost eh. Nag-ghost ka and after a few months, nasa stage ka ng healing, sa tingin mo, mas makakatulong na magkaroon ng closure bigla while nasa stage ka na ng healing? Or sa tingin mo, kung nagsisimula ka na mag-heal, kailangan mo nang i-let go yung idea na kailangan mo ng closure? Nagigets mo ba yung question? Hindi kaya maka-hurt lang doon sa healing process mo kung magdademand ka pa ng closure? Clear ba yung question ko? Yeah, sa akin, well, depende tayo, no? Sa akin kasi, yes, pwede yun. Yung during the process na nag-healing ka, at least alam mo na may closure ka na nangingi ka ng closure na ano ba? Kasi, papahil ka na eh. Mamaya, pag binalikan mo siya, makipag-usap sa'yo, mahal pa kita, ganun drama. Tapos mapaisip ka na talaga, tapos ikaw mahal mo pa pala eh. Pero yung during your healing process, tapos umingi ka ng closure na, sige, tanggap ko na ano ba pa yung gusto kong malaman na bakit ka nagkipag-iwalay sa akin kasi nasa healing process na ako. At least ikaw, na-compose mo na sarili mo. Ready ka na eh. Kasi hindi ka naman mag-heal hindi ka pa naman mag-heal niya kung hindi ka pa ready. So, yun nga, sa healing process mo, sa middle na yan, kung ka na, patapos ka na eh. So, hiningi mo lang talaga yung closure. At least, move on ka na. Yun. For me, yes. Kasi sa healing process, meron siyang missing piece din talaga minsan. Eh.
meron talaga siyang nawawala. At kung yung nawawala na yun Yun yung during makatulong. healing process, yun talaga yung makakatulong for you to totally move on. Yeah. So, yun. Oo, kasi di ba when it comes to, yun nga, yung stages of grief, kasama dun yung acceptance. Yep. Now, mahirap kasing umabot. Actually, isa yun sa ultimate na, or isa yun sa mga final stages yung acceptance bago mo masabing nag-heal ka na, di ba? Ngayon, paano ka mag-aabot dun sa acceptance kung hindi mo alam kung ano yung i-accept mo? Di ba? Kaya, siguro, kaya nyo nasabi na important yung closure. Di ba? On the other hand, minsan siguro, kailangan din nating tanggapin na may mga bagay na wala talagang paliwanag. Okay. But anyway, this is unbiased. Hindi ako pwede magbigay ng opinion ko. So, balik tayo kay Mr. Warren. Pwede ba kami bigyan ng summary lang nung naging experience mo bago tayo mag-proceed sa ilan kong question? Yung sa ex ko na nang iwan, Yep. wala, sana masaya siya sa ngayon. Kung never ko naman siya narinig after. Hindi, what I mean is, pwede mo bang isummarize yung mga naging pangyayari? Yun. Ang nangyari nun, isang araw na lang nagising ako na wala akong natanggap na messages. Tapos, naghintay ako ng gabi, naghintay ako ng buwan, umabot na isang buwan, umabot ng taon, hanggang ngayon. Biglang siya nawala. Pero ang nagkuhan lang sa akin kasi, may nag-chat, yung bago niya. Nag-chat lang. Sabi niya, hiwalayan mo na siya kasi kasal na kami. Yun. Sabi ko, doon ako nabigla. Nakasal na pala sila. So sabi ko, okay. Tapos napatanong na lang ako sarili ko, tinanong ko sarili ko, hindi ba ako worth? Kasi, even up to this day kasi, napapatanong pa rin ako. Kaya nga, yung present ko ngayon, parang apektado din siya. Na minsan, hindi ako nakakipag-usap sa kanya maayos. So, ayun. Pero nakamove on na rin ako. Malaya na ako ngayon eh. Pero, ayun na, biglang nawala lang siya na hindi ko alam. Kahit nga ngayon, hindi ko siya naramdaman eh. Kahit yung nag-chat sa akin. Kasi dalawang beses lang nag-chat sa akin yung present niya ngayon. Na iwalayan mo na siya kasi kasal na kami. So ako, nabigla. Siyempre, di ba mabibigla ka talaga? Wala ka alam eh. So, ganun. So, ayun yung nagiging kwan niya. Nabigla lang na nawala. Diba? Iniwan ko na talaga siya. Bakit tinangkap ko sa sarili ko? Kasal na sila nung bago niya. Pero, sino yung una niya naging karelasyon? Ako. Kasi 16 years old ako eh. For 16 ako, 16 siya. We're the same age. So, nangyari. Tapos, nagtagal kami, ng tagal namin nag-usap. Tapos yun pala, meron pa pala siya kinakausap, maliban sa akin. Yung tinago niya yun sa akin. 11 years, no? Tinago niya sa akin yun. Tinago niya sa akin na meron siyang kachat. Kaya pala minsan, pero doon pala nagda-doubt na ako na ba't ang bilis na makipag-usap sa akin. Parang may doubt na ako doon. Pero hindi ko naman in-assume kasi, di ba, sa accounting rule nga, do not assume unless otherwise are stated, di ba? So, ganun yun. Hindi ako nag-assume eh. Never talaga ako nag-assume. So, ayun. Ilang years na kayo nung nalaman mo na kasal na siya? Para nasa kwan kami, pang 6 years, 11 years kami eh. So, hindi ko alam kung kasi nung nag-chat sa akin, ang sabi kasi sa akin nung present niya, 5 years na daw sila eh. So, kung i-add ko doon, siguro during the 5 years, pag 5th year namin, may nakilala siya. Pero nalaman mo nung 11th year yun? Yes. Nalaman mo siya Doon na. 11th year nyo, doon may nag-chat sa'yo. Oo, Correct. yun na yun. Okay. Tapos, ilang years ito silang kasal nun? Month. Okay. So, bago lang. Oo, month sila. Balang 2 months after, yun nag-chat yung kanya ex niya. Ay, yung bago niya, nag-chat sa akin na iwalay mo na dahil kasal na kami. Bagong kasal pa lang sila. O, 2 months pa lang sila nun. 2 months pa lang silang kasal. Tsaka nag-chat sa akin. Kasi nagme-message ako eh, wala akong nare-receive. Wala akong nare-receive na chat, wala akong nare-receive na text and call, tapos online lang siya. Pero it doesn't answer. Hindi niya sinasagot yung tawag. LDR ba kayo? Yep. Pero nakita, from time to time, na umuwi siya dito twice a year. Medyo medyo confusing. Kasi taga dito naman yung, taga Pinas lang din naman yung, anyways, I'm part of, LGBT. So, tawag na ito, yung nakarelasyon niya pala, trans. So,
Yung kachat ko yung trans, sabi ko, "Lo, hindi ka naman maganda, mukha ka masahan." So, tanggap ko na lang. Okay. Medyo ano lang, medyo tinatry ko na i-connect yung dots, no? So, 11th month, 11th year nyo, doon mo na-discover, nakasal na siya. Oo. Okay, and then 2 months pa lang silang kasal no nag-chat siya sa'yo. Umuwi siya ng Pilipinas. Umuwi sila ng Pilipinas. Yung pala, during doon sila, nagpo-process sila ng K1 visa. So, ibig sabihin, K1 visa, yun yung fiancé visa. So, nung nandun na sila sa US, tsaka nag-chat yung sa akin yung pinalit. Sabi ko, hello. Sabi ko, mukha ka naman basahan, sa isip ko lang. Chinek ko sa Facebook eh. Ngayon naka-block na ako. Okay, sige. Pero hindi naman na siguro natin para pakialaman pa. Yung naging Wala buhay namang nila. pakialam doon. Para sa Pero buhay nila. ang gusto ko lang maintindihan dito, yung closeness ninyo. Kasi for someone to get married, napaka-busy nun. Hindi ka naman pwede mag-iya ng kasal the same day and then papakasal na kayo. For you not para hindi mo malaman yon na kinasal na siya, medyo questionable yung closeness ninyo. Oh, kasi nag-uusap kami. Tapos, minsan, doon ko rin nalaman na nandito pala siya sa Pilipinas. Tapos, hindi niya sinasabi sa akin. Kasi, every time, hindi nga siya sumasagot ng tawag. So, naranasan ko magmakaawa, na magbalikan kami, ganun. Tapos, yun yung nag-chat sa akin yung bago niya. Nahiwalayan ko na daw. Pero nandun na sila sa US. Nandun na sila sa US noon. Mm-mm. So medyo kakaiba yung story mo. So ika-cancel ka. Mga tanong ko pero may mga nag-arise akong question. Una, during the span ng relationship ninyo, bago ka tuluyang mag-ghost, bago mo tuluyang ma-discover yung bagay na yan, may mga napapansin ka na bang indicators? Yeah. Nag-iiba yung, for example, kasi usually, kahit nasa work siya, naka-open cam lang siya, tatawag lang. Morning and night kami nag-uusap eh. Pero nung nalaman ko na busy ako sa work, ganon. Labas, tatawag na lang ako mamaya, tatawagan na lang kita. Ako na mismo tatawag sa'yo, wag ka nang tatawag, ganon. So ako, napaisip na ako doon. So, pero, napaisip na ako doon, pero hindi ko na talaga, pero never ko pa naman in-assume talaga. Ayaw ko din masaktan feelings ko eh, ng ganon. Pero, from time, parang nung nalaman ko nang nag-iba siya, tapos inisip ko na, ay baka may bago. So, niready ko yung sarili ko doon pa lang. Hindi mo yun kinall out? Hindi ko siya kinall out. Kasi pag kinall out ko yung mamaya, magiging problem pa sa amin. Baka yun ang pagiging hiwalayan namin talaga. Doon nga, never pa naman ako nag-call out sa kanya eh. Nung nalaman ko talaga na wala na siyang gana makipag-usap sa akin, na wala nang answers calls, wala nang messages. Doon, kung hindi pa nag-chat yung bago niya, hindi ko pa alam na meron na pala siya noon. Never mo siyang kinall out. Why? I mean, even the healthiest relationship, darating kayo sa mga situation na kailangan yung i-call out yung mga, even the minor mistakes. Natanong ko yun sa kanya. Na bakit hindi ka na nakipag-usap. Yun nga, ang parati niyang rason sa akin na busy ako sa trabaho. So, napapagalitan doon siya ng boss niya kasi open cam parati. Usually, from the first year, up to tumagal kami, ganun na nangyayari, nag-open cam kami dalawa eh. From, nag-update kung saan ako ngayon, kaya nag-aaral ako that time eh, so ganun. Ganun lang nangyayari sa amin. Pero nung parang kalaunan, parang nag-iiba na rin. Kinall out ko lang, ang call out ko lang din, bakit ganun? Parang hindi ka na masaya, nag-iiba na yung call mo. Kaya pala, iba na yung kausap niya. Maybe, make an account, para although kausap niya ako, tapos may kausap sa iba. Pwedeng naka-silent lang ako doon. Ganun pwede mangyayaring ganun eh. Na-mention mo kanina na may mga parang indicator, sign, or parang nagkakaroon ka na ng hunch na may third party, yung ex mo. Ano yung biggest indicator na figure out mo or na experience mo? Yun yung sinasabi ko nga, hindi niya siya nakikipag-usap sa akin. Yun na yun. So, nung from then, so parang nagkuhan mo na ako, how do you call it, like pabebe, gusto magpa-miss. Hindi ako magpaparamdam sa kanya. Yung hindi ko pagpaparamdam pala sa kanya, pero never ako nang ghost. Hindi ko siya ginost kasi hindi lang ako nagparamdam ng ilang araw. Pero sa kanya tuloy-tuloy na pala yun. Anong difference nun sa hindi pang-ghost, hindi pagpaparamdam? Gusto ko rin ma-miss niya ako.
Sige, assess natin yung previous communication ninyo. Gaano kayo kadalas mag-usap in a day? Every day. Every day. 24/7. Kung hindi ka nagparamdam, that could mean na nagchat-chat naman siya sa'yo. Hindi rin. Okay. So does that mean na kung hindi ka mag-chat, hindi rin siya mag-chat? Yes. Kailangan mauna muna ako. Okay. Sige. So, gaano na kayo katagal nung na-realize mo na ganun pala yung dynamic ng relationship mo na kung hindi ka mag-chat, hindi naman pala siya mag-respond? Lately lang, yung kanya, yung malapit na silang ikasal, yun na yun. Yung malapit na silang ikasal, yung pala yun. So doon ko na nga nalaman, na-figure out ko, kasi nag-chat na nga mismo sa akin na, tigilan mo na si ganito, kasi kasal na kami. Sabi ko, paano kasal? 11 years na kami. Sabi niya, 5 years kami. 5 years na kami magkasama. So, doon na-find out ko din na, kasi, kinuha ko lahat, ang dami niyang messages binasa ko lahat yun. So, yung nalaman ko, na 5 years na daw sila, tapos may mga engagement photos pa sila, ganun. Engagement din sa Pilipinas, pero kinasal sila doon sa kanya. Kasi, silently nagpa-process ng K1 visa. Kasi, in 2 years pwede ka na mag-apply ng tawag nito ng K1 visa mo. Pero by the support of your partner, yung main sponsor mo, yun. So doon, siguro, habang siguro, planado na lang din dalawa nila yun. Na wag mo munang ipaalam ganito, ganyan. Ako yung sandwich, alam yun? Ganun. Okay, sige. Wala naman akong intention na husgahan yung ex mo, no? Hindi, dapat natin husgahan. Kasi ahas siya eh. Hindi ito yung tamang show. No. Para dyan. Actually, ang sinusubukan ko kasing i-figure out yung naging dynamic ng relationship nyo. Ngayon, malinaw sa akin na meron na kayong phase, kung hindi man all throughout ng relationship ninyo, nagkaroon na ng phase na ikaw na lang yung nagda-drive ng relationship. Ang question ko sa iyo ngayon, naniniwala ka pa talaga na at some point, mahal ka rin ng taong yun? Minahal ka talaga ng taong yun? Oo, kasi hindi may abot ng 11 years kundi minahal. Siguro, it just happened na lumabas yung ahas na mukhang trapo sa kuweba. Ayun. Lumabas lang siguro siya, tumuklaw kasi. Yung Facebook yan eh. Sa Facebook, minsan lahat makikita mo. So, actually, I never posted about him naman talaga. I mean, when it comes to relationship, kasi I'm so private talaga. I never let people like, kailangan makilala na ibang tao. No. Hindi, kasi una-una, proteksyonan ko doon yung kanya, yung peace of mind niya doon eh. Ganun. Pero, nangyari nga yun, siguro, I'm so protective na nalusutan pa din ng ahas na mukhang trapo. Ganun. Okay, sige. After mo ma-discover, after mo maka-receive nung message na kasal na siya, naka-receive ka ba ng explanation about it? Or... Yep, na-receive ko yung message niya galing kay S. Sabi niya, nagpasalamat siya. Sabi niya, I'm so happy na you're being good to me. We become friends, we became lovers, we became best friends and everything. But at some point, I'm so sorry na hindi natin nakuan yun na hindi tayo nagkaroon ng na iba pala yung gusto niya talaga. So, gusto mo pala yung pawikan na ganun. So yung message na yun, do you consider that as admission na kasal na siya? Yeah. Then he keep sending photos. So, of course, alam mo na yun. Okay. And then... ang naging kwan ko lang doon sa kanya, nag-worry ako sa kanya kasi he's a cancer survivor eh. So during nung mga panahon na may sakit siya, nandun naman ako eh. Parang inalalay sa hospital siya, nandun siya. Pero siguro, nagpasalamat din sa mga panahon na yun na nandun ako sa side niya. Although through video calls lang. Tapos, siguro, minsan, of course, may pasok ako din, nagtatrabaho ako dati. Tapos, yung oras sa Saudi tsaka sa US, iba. Ganon. Tapos, minsan nawawala. Ganon nangyayari sa amin. Siguro, kasi nalaman ko 2017 na eh. Okay, actually ayoko magbigay na ng comment about dun sa nangyari kasi hindi naman ito a love advice show. Kailan nag-start?
Kasi ang claim mo kanina, na-ghost ka. Kailan ka na-ghost? After nun? Nung hindi na siya nagpaparamdam sa akin. After nung admission niya, na kinasal na siya. Miss Shirley. And no. Hindi. Doon ko na feel ng ghost niya, yung pag-ghosting niya na hindi siya nagpaparamdam sa akin talaga. Kasi nagtatanong, I keep sending messages, I keep calling, hindi na siya sumasagot. Like, I'm waiting. Sabi ko, siguro, I understand, busy siya. Doon, balaga, gumawa ko ng way na hindi ako nag-message din. Gusto ko, ma-miss niya ako. Ganun. Parang ganun. So, from then, sinabayan niya rin pala. Ayun. So, doon nag-start yung sinasabi mong Yeah. ghosting. Yun na yun. Okay. So, Pero, nagre-respond naman siya. Call lang. hindi na siya. Hindi na talaga. Hindi na siya at all. nagme-message. Simula nung nag-message sa akin yung ex, yung bago niya. Okay. Pero yung message niya na binanggit mo kanina, na inadmit niya na kinasal na siya, do you consider that as closure? Oh, kasi in-explain niya naman lahat eh. In-explain niya dun sa messages niya na sabi niya na happy na ako sa gawain mo. Naging happy na ako sa iyo doon. Kaya tinanong ko siya kung anong nangyari eh. Tapos nag-send lang siya ng picture. Pag send lang picture, in-explain niya lahat. So, sabi ko, yun na nga. Happy na ako doon. Okay. Ngayon, ang question ko, pili ka lang na isa. Alin yung mas madaling patawarin? Yung ginost ka o yung niloko ka? Doon sa situation mo, ha? Kasi dalawa yung nangyari. May ghosting and cheating. Niloko eh. Doon ako masasaktan sa niloko ako. Kasi, di mo alam kung bakit niya nagawa yun sa akin. Siguro kung the first place, sinabi niya na sa akin na, hindi pa kami taron, hindi pa yung about ng 11 years. Bakit niya pinahaba pa ng 11 years? Di ba? Sabat, yun, naloko niya Hanggang ako. ngayon, wala kang sagot doon. Ba't niya pa pinahaba? Yun. Wala lang sagot doon hanggang ngayon. Kasi last comment. Ano yung mga naging assumption mo? Siyempre may assumption ka sa utak mo. Ano yung mga naging assumption mo? Bakit pinahaba pa niya? Kasi imaginein mo, kinasal siya ng kayo pa. Oo. What is it na nakukuha niya sa relationship mo? Relationship niyo? Siguro, mas ako protective ako masyado. Mas maalalanin ako. Tsaka during his recovery from cancer niya, nandun ako na I'm always talking to him na kaya mo yan. Kasi ako sa kanya, tomorrow is never a promise, do whatever you want. Wag ka mawala ng pag-asa. Sabi ko sa kanya, hanggang gumaling siya. I don't know, yung hindi ko rin alam kung buhay pa siya hanggang ngayon. Kaya tinanong, hindi ko alam kung buhay pa siya hanggang ngayon. Kasi 4 years na rin ang lumipas eh. Wala ka ng balita. Wala na. I mean, I wanted to talk to him. Hinahanap ko nga siya eh. Hinahanap ko sa Facebook. Hindi ko siya makita. Hindi kaya naka-block ka or what? Hindi, kahit ma-block naman, makikita mo naman dun. Pwede ba yun? Kapag naka-block ka na, di ba na makikita, di ba? Kasi may number pa siya sa akin eh. Active yung number niya eh. Nagre-ring ka pa. Nagre-ring sa isa kong phone na sa iPhone. Kailan mo siya huli tinawagan kay Toy? Hindi siya tinawagan, sinachat ko lang, nag-online siya, pero hindi na ako nakipag-usap, syempre. Yun ang nangyari, kasi may present ako eh. Bakit pa ako makipag-usap doon? Eh kung closure lang hinanap ko, sinadya ng lahat eh. Enough na yun para sa akin. Pero ang gusto ko parang ang naging kan ko doon, nag-build ako ng relationship. Kaibigan na lang talagang turing ko sa kanya. Kasi nawa ako sa kanya sa sitwasyon niya eh. Dahil una-una, nanloko siya. Siya nanloko, hindi ako. Ako, binahal ko siya ng todo-todo eh. Ganon. Hindi naman ako marunong manloko ng tao. Ayun, nung nalaman ko na ng ganun, pag nag-check ako ng phone, online pa rin talaga siya. Pero pinipigilan ko i-message. Na-miss ko din somehow na nakausapin siya. Pero bilang siguro, pag nag-reply siya, ganun, gusto ko siya mauna mag-message. Kausapin ko siya na bilang kaibigan na lang siguro. At saka respeto doon sa bago niya. Okay. But since kasal naman na siya, sabi mo, at meron ka naman ng present na relationship ngayon, so ang tanong ko na lang sa'yo, nagawa mo na ba siyang patawarin ngayon? Oo. Napatawad ko na siya sa lahat. Madali ako magpatawad. Ang bilis ko magpatawad ng tao. Kasi ako, I'm very understanding naman eh. Basta ilalahad mo lang sa akin kung ano yung naging rason, kung ano yung may pagkakamali man ako, siyempre patawad. Kung pagkakamali mo, mapapatawad naman kita eh. Tao naman tayo at marunong, nakakasala din. Ganun. Ngayon, kung may mga nakasubaybay ngayon ng mga tao na, alam mo yun, mahilig mang iwan,
Kumbaga, yun na lang yung nagiging fallback nila kapag hindi na sila masaya na sa relationship. Iniiwan na lang nila ng basta-basta yung tao. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila at ano yung gusto mong matutuhan nila ngayon sa episode natin? Ayan, sa mga taong nag-ghost dyan, of course, ang una best, mahirap tanggapin, di ba? Pero kung alam niyo naman yun ang magiging rason nyo na para makamove on kayo, para mawala kayo, makatakas kayo sa isang sitwasyon na basta hanggat may closure, tanggapin nyo. Kasi kung hindi nyo kayang tanggapin yung mga ganong bagay, ikaw sa sarili mo at mahirapan, hindi ka makamove on, so paano ka mag-look forward sa another relationship mo kung ikaw mismo sa sarili mo hindi po para tanggap yung ginawa sa'yo, kailangan mo tanggapin yung it happened to a reason, you know. So ayun, so kailangan mo lang tanggapin i-accept mo yung acceptance nga, tawag nito, i-accept mo yung lahat ng mga nangyari sa buhay. So yung lahat nangyari sa mga relationship mo noon or ngayon din, so pagpatawarin mo na lang sila, ganun lang din naman, mamamatay rin naman tayong lahat eh. So, yun lang. Okay, maraming salamat. Miss Charlene, balik tayo sa'yo. Kung may mga nanonood naman ngayon na mga naging biktima ng ghosting, ano yung gusto mong maging mensahe sa kanila? For me, sa mga taong nabiktima ng ghosting, lagi niyong iisipin yung worth nyo. Hindi kayo nilawalang dito sa mundong to nang walang halaga. Kaya kayo nandito, it's because you are worth it na ipaglaban. And wag nyo nga hayaan na lagi kayong gaganunin ng tao. Lagi nyo iisipin na ang mental health nyo ay sobrang important. At wag nyo nga hayaan na lagi lang kayong sinasaktan at wag din kayong mananakit para hindi rin makaapekto ng ibang tao. Okay. Mr. Warren, ano yung mga steps na pinagdaanan nyo or mga steps na kailangan nyong i-take para maka-get over kayo dun sa pang-ghost sa inyo? Pwede nyo bang ibahagi yan sa ating mga viewers? Ako kasi, ang ginawa ko doon is, una, nagtaya ko ng sarili kong traveling tours. Kaya gumala ako, ang dami ko ng bundok na akyat, hanggang Mount Pulag, nakakita ko Mount Pulag, nakapunta ako, nagawa ako sa mga iba't iba. Kasi nahihealed ako sa dagat eh. Yun ang naging healing ko, yung mga nature. So, ayun. Tapos nilibang ko sarili ko sa pag-drawing, pagpe-painting, ganun. Doon ako nalibang. So, ayun yung naging step ko na para makalaya doon sa isang sitwasyon. So, nagtayo ako sarili kong traveling tours, yun nga, na para at least kung may mga guests ako, may nakakausap akong guests. Ganon. So, in-entertain ko sila. And then, at the same time, nag-healing ako. So, ayun. Doon mo na binaling. Yan, doon na binaling. Doon na lang, hanggang ngayon, doon na lang pa din. Pag every time na malungkot ako, wala akong gagawin, kundi mag-drawing na lang, magpipaint, ganon. Okay. At ngayon, dahil 4 years na yung lumipas, no? Dahil 4 years na yung lumipas, so sabi mo naman, naka-move on ka na. Ano yung gusto mong mensahe dun sa taong nang iwan sa'yo? Kung nanonood siya ngayon. Ayan. Kung hindi Sana siya ma- nanonood, i-send mo to sa kanya. Sana, ayan, sa'yo, ako, I'm so happy for the 11 years na, minal naman talaga kita. So, it happens na hindi talaga tayo pwede isa't isa. So, tanggap ko na yun. So, huwag ka mag-alala kung may kung may inanakit ka pa sa puso mo, dahil nag-ghost mo ako, ganun. Huwag ka mag-alala, patawad na kita. So, at saka 4 years na ang nakalipas. So, sana, ingatan mo yung buhay mo ngayon. So, patuloy mo lang yung, tawag nito, yung maganda yung pagsamahan ng bago mo ngayon. Sana hindi mo na gawin yan sa bago mo kasi masasaktan din siya. May feeling din yan. So, yun. Makabait ka. Okay. Wala kang sasabihin na mensahe. Okay, maraming salamat po. Thank you. Sa inyong dalawa, maraming salamat din sa iyo sa pag-share mo ng story mo. At sana okay ka ngayon. Sana maging masaya ka Oo naman. sa relationship. Ikaw ba, meron ka bang boyfriend ngayon? Wala po. Okay. Sorry, inassume ko. Boyfriend naman Yes, if ever. No? Okay. Wala ka pang plano masok sa Wala pa relationship? po.
Okay. So sana, no, hindi mo ma-experience na iwan na lang Sana talaga. ng basta-basta, di ba? So maraming salamat sa inyong dalawa at maraming salamat din ho sa ating viewers. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sa ating viewers, ano yung mga na-realize ninyo dito sa naging pag-uusap natin ngayon? At halimbawa, kayo yung nasa long-term relationship and all of a sudden, iniwan kayo nang walang paalam, mapapatawad din ba ninyo yung taong nang iwan sa inyo? Aasa pa ba kayo na babalikan kayo ng taong bigla na lang kayong iniwan sa ere? At sa mga tao naman na mahilig mang-ghost, doon sa mga taong nang iiwan na lang ng tao basta-basta, pinagsisisihan nyo ba yung ginawa ninyong yun? Pinagsisisihan nyo ba yung katotohanan na nakapanahit kayo ng isang tao? Yan ho ang ating episode ngayon. Muli, ako po si Armando Bibay at ito po ang Unbiased.